Good morning. Mayong buntag natong tanan. Unsa man kaayo ang maayo nga buntag. Grabe ka, maayo? Amen. So atong giawit nindot kayo awiton ang kaayo sa Ginoo, di ba? Indeed, he is our friend. Naasya kanunay sa ato ang kilid sa tanang higayon. Now, padayon ang ato ang pagtuon mahitungod sa ato ang series study about Christ alone or Solos Christus. So lima ra ba ni sila kasola ha? Napata sa kinaunan niya. Tasas pa po niya ang atong pagtuon mahitungod sa Solos Christus. Now, last Sunday, we were talking of church and baptism. That church is not part of our salvation. But, baptism is not part of our salvation. But, only in Christ alone we can find salvation. Amen? And nothing more, nothing else. Wala na tayo lain makitaan nga pamaagi sa kaluwasan ng Kristo lang. Natay gihisgutan nga duha ka verses last Sunday talking about salvation that seemingly tells us that that baptism is part of salvation. Diba? Natay gihisgutan niya. If you are not here, o wala di mo nadunggan ang ato ang mensahe mahitungod sa kang Kristo o bautismo, you can check our Facebook page and or our YouTube channel. Narito ang ato ang pagtuon mahitungod kang Kristo o ang bautismo. And last Sunday, we ended up concluding that any addition to gain salvation other than God's provision is a blasphemy to Christ's crucifixion. Ang matag butang o buluhaton o si bisan kinsa nga atong idugang gawas sa gihatag sa Dios alang sa kaluwasan, usa ka pasipala sa gibuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Mo ni ang ato ang gisgutan. And last Sunday, we ended up saying that salvation is exclusively found in Christ alone. O atong ning balik-balikon sa ato ang pagtuon mahitungod aning Solos Christus, balik-balikon ni nato nga phrase that salvation is exclusively found in Christ alone. Okay? And this morning, we will be talking about Christ and church. Tungod kay kung tanaw nato ang ato ang panahon karon, there are lots of groups claiming that when you are a member of their church, you will be saved. Daghan kaayo nga nagtudlo nga among simbahan maoy makahatag sa tinuod nga kaluwasan. Di ba? And maybe sa akong pagsulti pa lang daan nangatay gipang hunahuna nga mga grupo, di ba? No. And we will not be mentioning them. Tungod kay we will be talking of the truth about God. And even, there are some groups that claim that Jesus Christ is ang iyang unong relihiyon ni Kristo, Baptist. Kaya nga naman, ibautismuhan ng kuno si Kristo ni Juan Bautismo. And of course,
Dili ka na kamatuoran o wala nagsulti ang pulong sa Diyos. Yan. This time, in order for us to understand that church is not really a part or dili siya mo'y pamaagi sa kaluwasan. Let us understand church. Atong sabton ang simbahan. Kung sa yun ang simbahan. Now, in Matthew chapter 16 verse 18, it is the first mention of the word church. Mo na kinuunhan nga gimension ang pulong simbahan, iglesia, church. Okay? O mo ni ang pagsulti ni Kristo na matod pa niya that you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So mo ni ang kinuunhan nga mention sa pulong church, simbahan. And the word church here is from the Greek words. So kung paano word ni siya, gikan siya sa kaleo, which means to call, with the prefix ek, out, meaning out. So kung ato ni siyang itapon ng duha ka Greek word, mo ni siya gitawag nato nga ecclesia, o gikan diri ang Bisaya nato nga pulong iglesia, which means the called out ones, or mga panon nga gipangannawag. Okay? So clearly that through this verse, the meaning of the word church, it is not talking about building. Di ba? Wala siya naghisgot o building. Okay? Pero the word church is gikan ni siya sa word nga Koreakon nga nag-refer may tungod sa building or temple. Dayon during the time when Saint Jerome made his translation of the Greek to Latin, nisamot pa yun niya, kung maghisgot ang church, it is referring to the building. Okay? Naghisgot kini siya og building. That's why the word church should not, o tanaw na to, kung naghisgot yun ang pulong at church mahitungod sa building, dili unta church ang gigamit direct. Dili siya mo'y pinaka-appropriate ng word pag ingon ni Jesus Christ, I will build my church. Ang pinaka-nindot supposed to be is ningon ang English dire is, I will build my assembly. Tungod kay ang English word nga church nag-refer ni siya og building. So again, the word or church does not really refer to the building. It refers to the people that is being called. Dugang pa pagpasabot nga ang church is not building but people, ningon ang Philemon chapter 1 verse 2. Also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier. And, unsa kuno? And to the church that meets in your home. Oh. Klaro kayo ang pasabot nga kung maghisgot kita og simbahan or kung ang Biblia naghisgot mahitungod aning pulong nga church, naghisgot siya mahitungod sa mga tao. Just that during the time of Saint Jerome, mo nang naanag ta nga kung maghisgot ang church, building, mato kang church, o building dayon na siya. Kay kanang kapulong, derivative na siya sa building or temple. Ang meaning yudayon na is building. So karon,
Sa man, wanto tag assembly. Ana na, to ang gamiton. Now, church refers to a group of people who have gathered for a specific purpose. Church that meets in your home. Pasabot ang mga tao nga nagtapok diha sa imuhang balay. Kay gihimo pang tapukanan ang balay ni Philemon. O ang iyahang balay ang nagtapok diha mao ang simbahan or church. Okay? Now, naay duha ka klase sa simbahan. Nagisgutan sa Biblia. Universal Church o local church. What is universal church? Universal church refer to all believers everywhere. Sama no? Refer to all believers everywhere, including both living and the dead. Buhi o patay who have been baptized. Uy, anong naputol man eh? Into one body. Okay, naputol na to ang one. Into one body. All believers everywhere, including both living and the dead, who have been baptized into one body. Kanang baptized niya, wala na siya nag-refer o water baptism. Later ako nang masabtan. Dahil local church, believers that gather together in a certain community or area. Okay? Ang universal church, nag-refer ni siya sa tanang magtotoo bisan asa patay o buhi. Okay? Apan ang local church, nag-refer ni siya sa mga magtotoo diha sa certain community or area. Sama nini, local church, dire sa Tagbilaran, na ay sa Mahayag, na ay sa Ambuan, wala siya gitawag na ito nga local church. Magtotoo, o akong laruhon, nga kung naghiskot ang Biblia o church, katutong nagtuo ang Kristo tinud-anay, luwas din silang mga tawhana. Pwede ba nga karon nga panahon, mahimo kang membro sa local church, pero dili ka luwas? Karon nga panahon, pwede ba? Pwede. No, karon nga panahon. But as far as the Bible is concerned, kung naghiskot siya o membro sa simbahan, luwas gayon ka na silang mga tawhana. But during our time today, if you are a member of the local church, that doesn't mean you are saved. Okay? Now, pagpamatuod nga ang universal church naghisgot sa kinatibuk-an nga nagtuo kang Kristo, patay man siya o buhi, bisan asa man siya. Ningon ang 1 Corinthians chapter 12 verse 13. For we were all baptized, mo ni siya akong giingon, baptized into one body. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body. When we say one body or body, it is referring to church. Tungod kay ang church is the body of Christ. Diba? So whether Jews or Gentiles, slave or free, we were all given the one Spirit to drink. Buot pasabot, mahimo kang membro sa simbahan sa panahon nga naangkon nimo ang balaang Espiritu. Okay? Kanus nga ka mahimong membro sa simbahan sa panahon nga ikaw makabaton
sa balaang Espiritu. For we were all baptized by one Spirit, nga walo, so as to form one body, which is the church. Bot pasabot, kita nga doon na naibalang Espiritu, parte kita sa gitawag nga church, universal church. And according to Ephesians chapter 1 verse 13, it says, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, you were sealed with the promised Holy Spirit. So, membership in the church does not bring salvation. Ang pagkamembro sa simbahan, dili mao'y hinungdan nga nakabaton kag kaluwasan. Rather, one becomes a member of the church because they are already saved. Mahimo kang membro sa simbahan tungod kay luwas na ka. Kanus ka mahimong membro sa simbahan? Sa panahon nga nakabaton ka sa balang Espiritu. Kanus aman nimo mabatunan ang balang Espiritu. Sa panahon nga nadunggan nimo ang pulong sa kamatuoran, ang ebanghelyo sa kaluwasan o kiniimong gituhan, di ba? Sa panahon nga luwas na ka, buot pasabot, uwahina ang pagkamembro sa simbahan na dawat nimo una ang kaluwasan. Dili ang pagkamembro nimo sa simbahan mao'y hinungdan sa imong kaluwasan. Dili ang membership. Okay? Hinuon, naluwas ka, busa, nahimong kang membro sa simbahan. Diba? Are we clear on that? Klaro? So, dili ka membro sa CDCT, mahong naluwas ka. Nahimo kang membro sa CDCT, kay luwas na ka. Okay? Now, a quick history of when the church was built. Kanus aman na himong natupod ang simbahan. Di ba na si Jesus sa Matthew chapter 16 verse 18, I will build my church. Natupod na ba? Wala pa. Sa panahon sa iyang pagsulti. Ningon na siya, I will. So wala pa na natupod. During that time, wala pa na natupod. Okay? And according to Acts chapter 1 verse 8, it says that, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Unsa ganing pamaagi nga mahimo kang membro sa simbahan? Naani mo ang Holy Spirit. Unya, during this time, Acts chapter 1 verse 8, naan na ba diha ang Holy Spirit? Wala pa. Ningon mo diha, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. During this time, wala pa ha. Kano sa aman, mugna, natupod ang simbahan during this time. Acts chapter 2, verse 4. Sige, ingon, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, and Spirit give them utterance. So during this time, during the Pentecost, kay anak man nga panahon, nadawat nila ang balang Espiritu. So ani nga time, namugna ang simbahan. Okay? Now, how about the local church?
according, akong balikon ang versikulo, Philemon chapter 1 verse 2. To Apphia, our sister and Archipus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. O man say local church. They are the believers that gather together in a certain community or area. Okay? And let's be clear that Jesus, the church that Jesus built is hidden by Himself. Klarohon nato nga ang simbahan nga gitupod ni Kristo, iya kining siya ang ulo, siya ang pangulo niini. According to Colossians chapter 1 verse 8, it says, He is also the head of the body. Isa ko nuning body? The church. Okay? Ephesians chapter 1 verse 22, it says, And He put all things in subjection under His feet, and He gave Him as head over all things to the church. Kasi ulo sa simbahan ngayon gitukod si Kristo. Kaya nga naman, doon na may mga simbahan karon nga dunay pangulo. Di ba? Dili ni bisan kinsa ang ulo sa simbahan nga iyang gitukod. O wala yun nasulat sa Biblia nga dunay nipuli niya. Sa iyang pagkapangulo sa simbahan, wala nasulat sa Biblia nga dunay nipuli niya. Bisan ang mga apostoles or any disciple, walay nipuli niya. Apan, daghan kayo ang mga simbahan karon nga mga panahon mentioning that they have new head of their church. Dunay bag-o nga simbahan, nga pangulo sa ilahang simbahan. But again, this is never mentioned that Christ being the head of the church have explanation. Kana bitong may term, karon ikaw ang presidente. Dili man susaman sa ato ang presidente nga kinahanglan unong lang ka tuig iyang terminology, term. Di ba? Iyang termino. Ang pagkapangulo ni Kristo hantod sa hantod ka na. Busa ang simbahan nga nagpudlo o lain nga pangulo, wala ka na nasubay sa pulong sa Ginoo. And usually this church claiming that their church is the way to salvation. O pag yun na yung gipulihan na nila si Kristo, declaim pa yun sila nga ang ilahang simbahan mao'y pamaagi sa kaluwasan. Apan, atong giklaro karon nga walay expiration ang pagka-pangulo ni Kristo sa simbahan. He is and will still be the head of the church. Now, if church is not part of salvation, unsa man day katuyuan sa simbahan, nganong gihiusa man, nganong nagmugna man si Kristo og simbahan. According to 1 Corinthians chapter 12 verse 25, it says, so that there should be no division in the body. Gihiusa ta niya sa usa ka lawas aron walay pagkapuagya, aron dunay unity, dunay panaghiusap.
So may lain, but that its parents should have equal concern for each other. Kabantay pa? Nga kung maabot na ganitong pangulo sa mga denomination, dili na equal ang ato ang concern. Mas dako gid kayo ang ato ang tan-aw sa ilaha, di ba? Kabantay ba? Kanang ilang gipuli kang Kristo nga pangulo. Kaya ano man, na may gipuli, dili naman si Kristo maoy ulo. Ang katuyuan sa simbahan, aron maghiusa ta, o nga mahisama ang atoang concern sa matag usa. Mapakita nato ang atoang concern sa matag usa. So, hiusa ta aron makita nato ang atong concern sa matag usa. Ephesians chapter 4 verse 15 it says, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. The head, o kita nga iyang lawas ang katuyuan is that we should grow. Mutumok na. Mulambok ang ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Nga mahimutang may sama kang Kristo. So, basically, we are not, kita naman Kristohanon, dili igok na naluwas na ta. Kundi ang katuyuan sa simbahan, nga gimugna ni Kristo, nga kita mulambok pa diha kang Kristo. Mutumok ta. Mulawong pa ang atong pag-ila kang Kristo. Now, according to these verses, Acts chapter 2 verse 42 to 47, mao gyud siya ang modelo sa kung unsay gibuhat sa simbahan. Kay mao man siya ang the earliest church during the time. Mao gyud siya. Unsa man ang ilang gibuhat during the time? Unsa may katuyuan sa simbahan nga ilahang gibuhat ani panahon na. Acts chapter 2 verses 42 to 47 says, and they devoted themselves to apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Mo ni ang ilahang gibuhat. They devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the breaking of the bread and prayers. Upat. Apostles' teaching, fellowship, breaking of bread and prayers. Padayon ta, verse 44 it says, all who believe were together. It tells us about unity. All who believe were together. Dahil sumpay niya, and had all things in common. Sa kuno, had all things in common. Their interest, their desire, which is to really give glory to God. Sa ilang gibuhat, verse 45, selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Naghatag sila sa katuyuan ng mga matabangan ang mga nanginahanglan. Verse 46, and day by day, sa kuno, matag adlaw, kanus kapuno, day by day, attending the temple together and breaking the bread in their homes. They received their food with glad and generous hearts. Verse 47, praising God and having favor with all the people. If you look at this,
having favor with all the people. Their lives giving testimony to people around them. But pasabot, if you look at verses nga, previous verses, ani, nanangyaw sila. Apan, dili lang pinaagi sa pagsulti ang ilahang pagpanangyaw, kundi ang ilahang kinabuhi sa makita si Kristo. If you look at this, and having favor with all the people. Nakit-an sila sa mga tao nga dunay pamuro. So, basically, if you look at this, naghisgot din siya sa gibuhat sa simbahan during the early church. And some said nga, this is not applicable today. Dili na puno ni siya applicable karong panahon na. Kaya gibuhat nila, day by day, gikuha ang ilahang mga kaptangan, ihatag sa uban. Dili na puno ni applicable karong ng panahon. But let us understand that the truth and principle of God's Word is very timely. Buot pasabot, applicable ni siya sa unang panahon, karon o hangtod sa kalangturan. O wala na usab ang pasabot sa pulong sa Ginoo. Dili mo usab ang magpasabot sa pulong sa Ginoo. The Word of God is timely. O mao ni siya, tungod kay timely ang pulong sa Ginoo, o dili mo usab ang kamatuoran mahitungod sa pulong sa Ginoo, dili nato i-invalidate ang pagka-applicable niini sa ato ang panahon. Buot pasabot, applicable ng hapon ni karong panahon. Just that, dili lang jud muhimo sa kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Di ba? Kay wala man nawan-an sa kamatuoran o wala man usab ang kamatuoran nito sa pulong sa Ginoo. So these are the purpose of the church. Mo ni ang katuyuan o wala gayud kanaputan ang nga mahimong parte ang simbahan sa kalupasan. Never. It is never mentioned nga if you are member of the church, you will be saved. If you will be a member of particular church, local church, you will be saved. Wala. But rather, you are saved. That's why you are a member of the church, universal church, and a particular local church. Now, should we conclude that Christ, atong balikod, or dungagan pa nato si Kristo, should we add Christ with the church for us to be saved? Dili. But only in Christ alone. Makit-an, makapulagan ang kaluwasan. Nothing more and nothing else. Wala na yung lain. That's why every now and then matagpudlo nato. Dili tungod sa CGCT, maluwas ka. Dili tungod kay ang nagpudlo nimo nindot og barog or
kadaghanan nga maayong magtutudlo. But only in Christ alone makit-an nato ang kaluwasan o wala na ilangan pa. The church is not the way and will not be one of the ways of salvation. Ang simbahan, dili mahimong pamaagi, dili mo'y pamaagi sa kaluwasan, o dili yun mahimong usa sa pamaagi sa kaluwasan. Kay duna lamay isa sa pamaagi sa kaluwasan. Again, ato yun yung balik-balikon. Siguro, until mahuman ang atong pagtuon sa Solos Christus, ato is siyang balik-balikon. Salvation is exclusively found in Christ alone. Sa kuno, salvation is exclusively found in Christ alone. Church is not the way and will not be one of the ways of salvation. But rather, ang simbahan mao'y nagdala ang Kristo sa mga tao aron makabaton sa kaluwasan. Again, ang simbahan dili mo'y pamaagi o dili yun mahimong pamaagi sa kaluwasan. Hinuon, ang simbahan mao'y nagdala kang Kristo sa mga tao aron makabaton sa kaluwasan. Kita, we, the church, gisangunan kita sa pagpakailap sa kaluwasan nga anaa lang kang Kristo mabaton. Dili sa ato ang simbahan, kundi ang atong simbahan mo'y gamiton sa Diyos alang sa kaluwasan.